Hello everyone, good afternoon. Today we will be discussing the philosophical foundation as well as the different philosophies in education such as the Reconstructionism, Pragmatism, Existentialism, Idealism, Progressivism, Essentialism, Realism, and Perennialism. But first, let us know the different philosophical terms. Okay, now ngayon pumunta naman tayo sa different philosophical terms. Una is yung philosophy na galing sa salitang philo which means love and sophos which means wisdom. So kapag pinagsama natin yung philo and sophos, it is love of wisdom. Next is yung metaphysics. Sa metaphysics naman, study of the nature of reality, of what is real, draw back the non-essential, and examine what remains. So, ibig sabihin, kapag metaphysics ang pinag-uusapan, reality yung tinitignan. Next is yung epistemology, the theory of knowing and of knowledge deals with the nature of learning itself. Next slide po. Axiology, concerned with values that are divided into two areas, ethics, moral values, and appropriate conduct. So kapag sinabi nating ethics, ito yung magandang asal, ano yung dapat ipakita ng isang tao sa certain situation, ayun yung ethics. Next is yung aesthetics naman, considers values in beauty and art. Next slide po. Sa logic naman, we have deductive logic, moves from general statement to particular instances and application. And then inductive logic naman, moves from particular instances and application to generalization. Okay, after knowing the philosophical terms, ngayon naman talakayin natin si philosophical foundation. So in general, kapag sinabi nating philosophical foundation, ito yung pundasyon ng any system, plan, or idea na nakabatay sa mga pangunahing prinsipyo at pananaw ng isang filosofiya. So ginagamit natin to sa iba't ibang field. Pwedeng sa batas, sa science, sa politics, or sa edukasyon. But in the context of education at curriculum, kapag pinag-uusapan sa education, ito naman yung mga philosophical na pananaw na humuhubog sa una, sa layunin ng edukasyon, sa pangalawa, sa nilalaman ng curriculum, and next is sa paraan ng pagtuturo at yung papel ng guro at mag-aaral. Kaya sa teacher education subjects, kapag sinabi nilang philosophical foundations, automatic na nakafocus siya sa education at curriculum. So I have here the different definition. Ayan yung nasa baba. First is the principles derived from theories of learning. So ibig sabihin, bawat curriculum daw ay nakabatay sa mga principles na mula sa educational theories. And it also consider variety of subject and problems. So dito naman kapag daw gumagawa ng curriculum, hindi lang isang aspect yung tinitignan natin. So dapat daw tinitignan din dito yung lahat ng relevant subject at yung issue sa education. Next is the philosophy as main pillar. So si philosophical foundation, isa siya sa pinakamahalagang part ng curriculum dahil siya yung nagsisilbing gabay kung paano ba ituturo at kung ano ba yung ituturo. And last is it address different educational ideologies. So dito ina-address niya naman yung mga ideology o yung mga paniniwala sa edukasyon, halimbawa yung pragmatism, yung essentialism, progressivism, and so on and so forth, which is nakaka-impluwensya naman sa decision sa paggawa ng curriculum. So next slide po. Ayan, next naman is the philosophical foundation of curriculum. So ito naman yung specific na role ng mga filosofiya sa paggawa ng curriculum. So sabi diyan, it provides framework for planning, implementing, and evaluating
curriculum. So, ang ibig sabihin niyan is nagbibigay siya ng structure or ng gabay kung paano ba natin bubuin at ipapatupad or susuriin yung curriculum. And it also helps to determine the purpose of school. So, ano ba yung purpose ng mga paaralan? And yung important subject and what students should learn. Alin ba or ano-ano ba yung mga dapat matutunan ng mga bata. And lastly, yung materials and methods to use. Anong mga materials or methods or teaching strategies ba yung dapat nating gamitin or paano at ano ba yung dapat ituro. And sabi diyan, philosophy serve as the starting point for decision making in curriculum development. So sabi yung mga philosophy daw ay nagsisilbing basihan or gabay bago magdesisyon kung ano ba yung mga dapat ilagay at paano ba natin bubuin yung curriculum. Next slide. Ayan. So the philosophy of a curriculum planner, implementer, or evaluator reflect his or her life experiences, common beliefs, social and economic background, and education. So ibig sabihin, kung sino daw yung gumagawa or nagpapatupad ng curriculum is dala niya yung sarili niyang experience at yung paniniwala niya at kung anong klaseng edukasyon ba yung nakuha niya. Kaya kung iba-iba yung pinanggagalingan at pananaw ng mga planners, natural iba-iba rin yung magiging design ng curriculum. So sabi nga ni John Dewey, yung edukasyon daw ay hindi lang siya paghahanda para sa buhay, kundi parte na siya mismo ng pamumuhay natin. And para sa kanya, yung school is parang isang laboratorio kung saan sinusubok natin kung gagana ba talaga yung mga ideas natin sa totoong sitwasyon. Next slide. Ayan, the Ralph Tyler's framework. So figure 1, Tyler's view of philosophy in relation to school purposes. So ayon sa Ralph Tyler's framework, nabubuo daw yung layunin or yung school purpose ng paaralan mula sa iba't ibang sources. So makikita natin dyan, nandyan yung studies of learner. So dito sinusuri yung mga pangangailangan, yung interest at yung kakayahan ng mga estudyante para malaman kung ano ba yung dapat isama sa curriculum. Next is the suggestion from subject specialist. So dito naman kumukuha ng iba't ibang advice mula sa mga expert na galing naman sa iba't ibang field para matiyak naman na tama at sapat yung content. Next is the studies of contemporary life. So dito naman tinitignan yung mga current issues, yung mga problem at yung mga pagbabago sa lipunan para maging relevant pa rin yung ituturo sa paaralan. Next is the use of philosophy. The use of philosophy. So dito ginagamit naman yung mga filosofiya ng edukasyon bilang gabay naman sa pagdidesisyon kung ano ba yung mga values at yung layunin or content yung dapat isama sa curriculum. And lastly, yung use of psychology of learning. So ito ay sinasama naman yung kaalaman mula dun sa psychology kung paano ba natututo yung tao para makapili tayo ng effective teaching strategies at learning activities. So yung 5 na yan, pinagsasama-sama lahat yan para makabuo ng isang malinaw at makabuluhang layunin ng paaralan which is nagsisilbing pundasyon ng curriculum. Next slide. Ito naman. Ngayon naman ang idealism. Ano nga ba ang idealism? Idealism is a philosophy that says true reality exists in the mind and ideas, not just in the physical world. Ibig sabihin, para sa mga idealist, ang mga bagay na nakikita natin sa paligid ay hindi ang ultimately reality dahil ang totoo, mas mahalaga ang mga idea at kaisipan kaysa sa mga material na bagay. For example, kung may isang maganda at makasaysayang gusali, maaring mawala ito sa paglipas ng panahon, pero ang idea at kahulugan at inspirasyong dala nito ay mananatili sa isang tao.
They also believe that matter is an illusion, reality is mental. Ibig sabihin, ang mga material na bagay ay pansamantala at nagbabago. Kaya hindi ito ang batayan ng tunay na realidad. Ang reality ayon sa idealism ay nagmumula sa ating isip at kamalayan. Isipin na lang natin, kahit masira ang isang painting, mananatili pa rin ang idea, mensahe at emosyon na nais iparating ng artist. Idealism also stresses moral and spiritual truth as the primary reality. Para sa kanila, mas mahalaga ang values tulad ng honesty, kindness, and respect, pati na rin ang spiritual truths tulad ng faith, love, and compassion kaysa sa anumang material na bagay. Naniniwala sila na mga ganitong values ang nagbibigay ng tunay na kahulugan sa buhay at mas mataas ang halaga nito kaysa sa yaman o possessions. And last, idealism believes that principles are pure, eternal, and universal. Ang ibig sabihin, ang mga tunay na prinsipyo at values ay hindi nagbabago kahit mag-iba ang panahon o kultura. For example, ang pagiging tapat ay mahalaga at tama saan ka man naroroon at kailanman sa edukasyon. Ito ay nangangahulugan na dapat turuan ng mga estudyante hindi lang na academics kundi pati na din ng values at moral character para maging mabuti silang mamamayan at tao. Next, dito naman yung mga idealist philosophers and education. Yung mga philosophers dito, sila Plato, René Descartes, Immanuel Kant, Baruch Spinoza, Gottfried Wilhelm Leibniz, George Wilhelm Friedrich Hegel, and Arthur Schopenhauer. Plato believed that the physical world is just a shadow of the real world of ideas. Tinawag niya itong world of forms. Halimbawa na lang, lahat daw ng bilog na nakikita natin ay imperfect copy lang ng perfect circle na nasa isip natin. Si René Descartes naman, kilala siya sa linyang I think, therefore I am, na nagsasabi ang pag-iisip ang tunay na basihan ng existence. Sunod si Immanuel Kant, argue na ang kaalaman ay kombinasyon ng sensory experience at mental processing. For example, pareho tayong makakita ng puno pero iba-iba tayo ng interpretasyon sa kahalagahan nito. And si Baruch Spinoza ay naniniwala na ang Diyos at kalikasan ay iisa at lahat ng bagay ay konektado sa isang realidad. Si Gottfried Wilhelm Leibniz ay nagpakilala ng idea na ang mundo ay gawa sa maliit na metaphysical units na tinatawag niyang monads. Si George Wilhelm Friedrich Hegel ay konsepto ng dialectic kung saan umuunlad ang ideya sa pamamagitan ng debate at conflict ng makasalungat na pananaw. Si Arthur Schopenhauer naman ay nagsasabi na ang mundo ay pinapatakbo ng will, isang di nakikitang person ng pagnanasa at intensyon ng tao. Sa edukasyon, ang idealism ay nagpupush sa student na mag-engage sa higher level thinking. Ibig sabihin, hindi lang basta memorize ng facts, kundi matutong mag-analyze, magtanong at maghanap ng deeper meaning sa lesson. Gusto ng idealism na matuto ang student na mag-isip critically para sila mismo ang makahanap ng katotohanan. And next, teacher invest time and energy in struggling student. Sabihin ng mga teacher na sumusunod sa idealist philosophy ay nag-i-invest ng oras at effort para tulungan ng mga estudyanteng nahihirapan. Naniniwala sila na lahat ng learners ay may potential at sa tamang suporta at guidance. Kaya nila ma-overcome ang difficulties nila. Kaya idealist educators are patient, understanding at handa mag-extra effort. Kapag kilala ng teacher ang subject niya at may genuine relationship sa student, mas kaunti ang discipline problem sa classroom. Mas inirerespeto kasi ng students sa mga teachers na both knowledgeable at caring. At ito ay nagdudulot ng positive learning ng environment. At para sa idealism, ang school ay representation ng community. Ibig sabihin, dapat nakikita sa school ang values, culture at moral standards ng community. Sa kabilang banda naman, may role din ng school sa paghubog ng good citizen na makakapag-ambag na mabuti sa lipunan. Next.
Sa realism naman, realism is a philosophy that says reality exists independently of our thoughts or perception. Ibig sabihin, kahit hindi natin iniisip, nakikita o pinapansin ng isang bagay, nandiyan pa rin ito sa totoong mundo. For example, kahit hindi mo tinitingnan ang araw, patuloy pa rin itong sumisikat at umiikot ang mundo. Realism. Sa realism, the universe is understood through objects and matters. Mas pinapahalagahan nila ang mga bagay na pwedeng makita, mahawakan, sukatin at pag-aralan. For example, kung gusto natin malaman kung gaano kabigat ang isang bato, gagamit tayo ng timbangan para makuha ang eksaktong bigat nito, hindi natin huhulaan lang. They also believe that human behavior follows nature and society's laws. Ibig sabihin, dapat nakaayon ang kilos ng tao sa natural laws tulad ng gravity o cause and effect at sa mga batas ng lipunan. For example, kung lalampas ka sa speed limit habang nagmamaneho, natural consequence ay mas mataas ang risk ng aksidente at societal consequence ay maaari kang mahuli at pagmultahin. In education naman, realism focus on reality not speculation. Para sa kanila, mas mahalaga ang kaalaman na may matibay na ebidensya kaysa sa haka-haka lang. For example, sa science class, hindi lang natin in-imagine kung paano tumutubo ang halaman. Nagtatanim tayo at inoobserbahan kung paano ito lumalaki sa totoong buhay. Next. Dito naman, realist, philosopher, and education. Some of the most famous realist philosophers are Aristotle, Comenius, Pestalozzi, Herbert, Montessori, Hobbes, Bacon, and Locke. Si Aristotle ay naniniwala na dapat nating unawain ang mundo base sa obserbasyon at lohikal na pag-iisip kaya gumamit siya ng scientific method. Si Maria Montessori naman ay gumawa ng hands-on learning approach kung saan natututo ang mga bata sa pamamagitan ng actual na gawain at karanasan. And si John Locke, naniniwala na ang isipan ng tao ay parang blank slate sa simula at napupuno lang ito sa pamamagitan ng karanasan. Meron ding mga advocates tulad nila Thomas Jefferson at Horace Mann na gumamit ng realism principle para mapaayos ang education system. For example, si Jefferson ay nag-push para sa public education na may focus sa practical knowledge. And sa education naman, realism means science-based teaching. Lessons are designed to be objective and based on evidence. For example, sa chemistry class, hindi lang binabasa sa libro kung paano mag-react ng dalawang chemicals. Talagang ginagawa ang experiment sa laboratory para makita ang resulta. Meron ding accountability in school. Ibig sabihin, both teachers and students are responsible for learning outcomes. Kung may nahihirapan na estudyante, hanap ang teacher ng practical at epektibong paraan para matulungan siya. For example, kung hirap sa math ang isang estudyante, gagamit ang teacher ng real-life problems tulad ng pagbibilang ng sukli o pag-compute ng presyo para mas maging relatable ang lesson. Next. Next po. Okay, next naman is yung pragmatism. Sa pragmatism, ini-emphasize naman dito yung practical application ng mga context, ng mga concept, ideas, at knowledge na tinuturo ng mga teacher. So, ibig sabihin, hindi dapat nakukulong ang isang teacher sa pag-i-impart lang ng knowledge, bagkus dapat yung mga student natin na i-apply yung mga knowledge na natutunan nila sa school into practices. Kasi sa pragmatism, dito binuview yung education as a continuous reconstruction of experiences. So, ibig sabihin, kung naia-apply ng mga estudyante yung mga natutunan nila sa eskwelahan, mas matututo sila at mas mariretain kung ano yung tinuro sa kanila ng teacher. Sabi din dito, focuses on practical research results
rather than abstract ideas. So, ibig sabihin, hindi natin kinukulong sa konsepto, sa idea, at kung ano-anong mga dates, names, at events in the past yung mga students natin, kundi tinutulungan natin na i-relate nila yung mga natutunan nila sa eskwelahan pagdating sa real life context and also sa issues na kinakaharap natin ngayon sa lipunan. Like for example, sa araling panlipunan, hindi sapat na bigyan mo sila ng ng topic na patungkol sa People Revolution. Kagaya nga sabi ni Sir Ja, ano naman kung natutunan nila yon. Tama naman na tinuturo natin yung past, pero pwede nating i-relate yun na kung saan yung natutunan nila about sa People Power Revolution, maia-apply nila sa real life context kung saan mas makakapag-construct sila ng knowledge since hindi nakukulong sa pagme-memorize yung kaalaman ng mga students. Next is yung emphasizes improvement, adaptability, and real-world application of ideas. Kagaya ng sabi natin kanina, hindi sapat sa pragmatist teacher na nag-i-impart ka lang ng knowledge. Hindi pwedeng sabihin mo lang na sabihin, ipamemorize mo lang na ipamemorize sa mga estudyante mo kung ano yung tinuturo mo, dapat maia-apply nila yon in real world context. Next is yung learning happens through interaction within the environment. Kasi sa pragmatism, dito involve yung scientific problem solving natin. Hanggat maaari, pwedeng magtanong yung ating mga estudyante and also yung mga tinuturo natin or mas natututo yung mga estudyante natin kapag may evidence silang nakikita. Like for example, sa context ng drug, kuwari, sa context ng kontradroga ni Duterte, pwede nating i-relate sa nangyayari ngayon na maraming patayan sa balita, sa ICC na pinadakip si Duterte, pwede rin natin i-relate sa nangyayari ngayon na kung saan merong evidence na nakikita yung ating mga estudyante. Next is yung values and ideas are shaped by current societal needs and evolve with social progress. Ayun nga, kagaya ng sabi natin, hindi dapat kinukulong sa 4 na sulok ng silid-aralan yung natutunan ng mga estudyante natin. Kasi sa pragmatism, ine-emphasize nito yung practical application ng mga na-impart na knowledge or ng mga ideas ng mga teacher into real world application or real world issues na kinakaharap nila na nagsishape sa kanila para maging good citizens. Next slide po. Next slide. Okay, bago tayo tumungo dyan, isa sa mga example ng pragmatism is yung research. Also yung mga paggawa natin ng IMs, yung field trip na kung saan hindi tinuturuan lang tayo kung paano gumawa ng IMs, kundi mai-apply natin yon in real life context kapag nasa field study na tayo or kapag teacher na tayo. Now, going back na tayo dyan sa idealist and pragmatist. Sa idealist, sabi dyan, I have so many ideas that would revolutionize life on earth and bring awesomeness to mankind. Very idealist. Ideal. Since ano naman pwede mong gawin? Kung meron kang idea na pwedeng mag-revolutionize sa life dito sa earth, that is idealist. Kapag sinabi naman natin pragmatist, kagaya ng sabi ko kanina, it is the application. Ano yung pwedeng gawin ng estudyante mo pagdating sa isang bagay o pagdating sa idea na in-impart mo sa kanya? Sabi dyan, how about you just take out the garbage and do the dishes for once? Practical application. Ano yung pwede kong gawin na makakapag-revolutionize sa life? That's the difference between idealist and pragmatism. Next po. Next is sabi dyan, according to pragmatists, the curriculum should be designed to encourage students to think critically rather than simply
memorize information. Hindi natin kinukulong yung mga estudyante natin sa pagkakabisa ng mga dates, lalo na pagdating sa araling palipunan. Kasi nakaka-burnout yun. Alam naman natin. Kaya nga boring yung tingin sa subject natin. Kasi napakaraming chronological events na dapat nakabisaduhin. Pero to be able to understand deeper yung lesson na meron tayo, dapat i-apply nila yung mga tinuturo natin na in the past sa real life context na mayroon tayo ngayon sa lipunan, na kung saan hindi lang na may memorize ng mga estudyante yung knowledge na in-impart natin sa kanila, pero ma-apply din nila yon at ma-retain nila yon sa memory nila na ay may sense din pala yung tinuro sa akin ni sir. Next is yung teaching should focus on exploration and discovery. Mas na-engage yung mga students natin kung sila mismo yung nag-explore and nakakapag-discover ng knowledge. Sabi natin kanina, education is the construction of knowledge. Ganon din yung mga estudyante natin. Dapat sila yung makapag-discover, mapatunayan nila sa sarili nila na yung mga inaaral nila sa loob ng silid-aralan ay maia-apply nila pagdating sa real life context. Sabi din dito, through this process, students broaden their understanding and reconstruct their knowledge based on real experiences. Excuse me. Ayun, hindi dapat nakukulong yung mga estudyante natin sa memorization, kundi hinuhubog natin yung mga estudyante natin pagdating sa pragmatist teacher na maging good citizen at makapag-contribute sa lipunan na ginagalawan natin. Next slide please. Now, punta naman tayo sa important facts about pragmatism. Ang pragmatism nag-originate siya sa US during the westward expansion, and then na-shape siya by scientific and technological advancements. Since evidence-based na nga pag sinabing pragmatism, ano yung nakikita ng mga estudyante, ano yung nararamdaman ng mga estudyante, ano yung mga nahawakan ng estudyante, at ano yung mga na-experience ng students natin. Kaya scientific and technological advancement. At ito yung mga key figures na founder ng pragmatism, si William James, Charles Peirce, and John Dewey. Kagaya nga ng sinabi ni Irish kanina, na nakik-view ni John Dewey ang education na parang laboratory na kung saan tinatry natin yung mga ideas natin into practices. Next is naman yung influence social reconstruction theory and progressive education. Next slide. Okay, now punta naman tayo kay experimentalism. From the word experiment, dapat yung mga estudyante alam nila mismo yung process at hindi lamang yung outcome. Sabi ni John Dewey, which is sa kanya nanggaling tong philosophy na experimentalism, na nagfo-focus sa testing ideas through practical experiences. Like for example, tinuruan mo yung mga estudyante mo kung paano magtanim ng halaman. Titignan mo lang ba yung output na nabuhay nila yung halapan? Hindi. Kasi sa experimentalism, dapat yung tinuro mo sa estudyante mo, dapat masusunod nila yung yung mga steps kung paano magtanim ng halaman. That is experimentalism. Hindi ka lang nagbe-base sa output na mayroon yung estudyante mo, kundi sa process kung paano nagkaroon ng outcome yung pinapagawa mo sa student mo. Sabi din dito, emphasis on place on the learning process rather than just a final outcome. Kagaya ng sinabi natin kanina, hindi ka dapat magbe-base basta-basta or magbe-base lang sa kung ano yung outcome na mayroon ng estudyante. Dapat mag-base ka din kung paano
ginawa ng estudyante, kung nasunod ba ng estudyante yung mga process or yung mga steps na pinapagawa mo para mas ma-enhance mo yung mga estudyante. Next slide. Okay, according naman kay George Herbert Mead, sabi niya, science should be a core part of the curriculum, since alam naman natin na ang science ay hindi haka-haka lang, hindi lang speculation, because science is always based on the evidence. Kaya sabi ni George Herbert Mead, para daw mas maging matatag ang curriculum, dapat i-include yung science, kasi lahat ng mga tinuturo sa science or ang siyensya ay laging may ebidensya. Next is yung avoid separating subjects, show connection between them. Kagaya dati, kung AP lang tinuturo mo, AP lang. Pero ngayon meron na tayong integration, lalong-lalo na sa DepEd. Kapag AP ang tinuturo mo, pwede mong i-relate sa science. As simple as that. Next is yung play is vital for effective learning. Interaction between the classmate ng mga estudyante mo. Next slide po. Okay, sabi din ni Mead, subject matter should relate to students' problems and experiences. Kagaya lang ng pragmatism. Pero dito kasi, experiences, ano yung naranasan ng mga estudyante mo para mas ma-relate mo yung topic na mayroon sila. Previous knowledge na mayroon sila. Tinatawag nga natin, di ba, na schema. Sabi dito, education is a dialogue. So, ibig sabihin, ang education daw dapat open sa communication and question. Kaya yun ang ibig sabihin ng education is dialogue. The teacher is the most significant factor in instruction. So, without the existence of teacher na isa sa pinaka-importanteng factor pagdating sa pagtuturo, of course, walang saysay ang natututunan ng ating mga estudyante. Next is yung broad fields of learning should be emphasized. Hindi lang dapat nagko-focus tayo sa iisang areas. Hanggat maaari, pwede nating i-connect sa real life context. Hindi lamang sa history. Pwede nating i-connect pagdating sa geography, ano yung political views dati, ng mga ano yung mga behaviors ng mga politicians dati. Ibig sabihin, hindi lang tayo nagko-focus sa kung ano yung nasa curriculum, pero pwede rin natin i-enhance or mas palawakin yung tinuturo natin, pero nandun pa rin yung essence ng lesson natin. Next is yung the whole is more concrete than the part. Then yung research method can be used in many different classes. Next slide po. Existentialism. Existentialism and education naman. Dito, sinasabi lang na students have the freedom to choose what to learn. So, sa madaling salita, hindi, yung mga teacher na may existentialist view or existentialist philosophy, hinahayaan natin na natututo yung mga estudyante natin. Of course, pinapahalagahan natin kung ano yung kalayaan na mayroon sila, which is freedom to choose what to learn. Like for example, nagpagawa ka ng essay tapos nagbigay ka ng 3 topic. Kunwari, LGBT, drugs, and then human rights. So doon pa lang, pwede mong sabihin sa mga estudyante mo, pwede kayong mamili kung anong topic yung gusto nyong piliin, tapos ayun yung gagawa nyo ng essay. Kasi tinuturuan natin, nandun yung essence ng teaching, nandun din yung essence na may kakarapatan o may kalayaan yung mga estudyante natin na mamili kung paano sila matututo. Kung ano yung paraan ng kanilang pagtututo. Next is yung focus on personal views, emotion, and life responses. Sabi nga natin na hindi naman nasa iisang community lang yung mga student natin. We have multi-diverse student na kung saan hindi naman iisa ng religion, culture, ethnicity, age, gender. Pero sila kasi diverse nga sila. So, as an existentialist teacher,
dapat nakukope natin yung different emotion and also yung different na pananaw nila sa buhay at hindi natatapakan yung iba't ibang paniniwala ng mga estudyante natin. Next is yung learner is the primary concern in the educational process. Education shaped by the search for personal meaning. So dito, hindi lang tayo nag-i-impart ng knowledge, kundi tinutulungan din natin yung mga estudyante natin na hanapin nila yung purpose nila, hubugin natin sila kung ano yung magiging kalabasan nila pagdating na sa totoong buhay. Kunwari, sa high school, hindi pa naman alam na masyado ng mga estudyante kung ano yung pupursue nila pagdating sa college. Now, ikaw bilang teacher, hindi sa dinidiktahan mo sila, pero tinutulungan mo sila na malaman nila kung saan ba sila interesado at ano yung kailangan nilang matutunan pa para maging handa sila pagdating sa college. Next slide, please. Okay, dito nakalagay dyan is existentialism has grown in popularity among educators. There is now a stronger emphasis on placing the learner at the center, providing varied curricula, and addressing each other students' personal needs and interests. So sinabi nga natin kanina, ina-address ng isang teacher kung ano yung kailangan at ano yung interest ng ating mga students para mas mag-engage sila pagdating sa learning process na ginagawa ng teacher. Sabi din dyan is, this approach reflects the principles of open distance education where learning autonomy, a core belief of existentialism remains an essential element. So dito lang sinasabi na nagtuturo tayo bilang teacher na may authority din pagdating sa ating mga estudyante, pero hindi natin tinatanggalan ng kalayaan na pumili ang mga estudyante pagdating sa kung paano sila matututo. Ibig sabihin na feel pa rin ng mga estudyante na may choice sila. May choice sila paano matuto, may choice sila na piliin kung saan sila magaling, may choice yung mga estudyante kung ano yung interesado sila, pero nandun yung part ng mga teacher na gawin yung pag-impart ng knowledge na magagamit nila in real life context. Ibig sabihin, sa madaling salita, andun yung authority ng teacher, natututo yung mga estudyante natin, and of course, hindi natin hinahayaan na tayo lagi yung mangunguna kasi kapag existentialist teacher ka, learner-centered, dapat lagi ang nasa sentro ay ang estudyante, pero nandyan pa rin yung gabay ng teacher as an authority or as a facilitator. Next slide po. Ngayon naman, perennialism. Perennialism. In context of education, perennialism is the most conservative educational philosophy. So, bakit nga ba conservative? Kasi kapag sinabi natin conservative, is hindi siya nababago. And rooted siya sa realism, yung perennialism. Pag sinabing perennialism na word, ang root word din niya is perennial. Ano nga ba yung perennial? Ang perennial, ang ibig sabihin nito, unchanging, constant, o sa madaling salita, hindi nababago, magpakailanman lumipas ng panahon. So, ang focus ng perennialism ay mga bagay na hindi nababago. It advocates the permanency of knowledge that has stood the test of time and the values that have moral and spiritual basis. Kasi bakit? Kasi yung moral, yung values and spiritual basis is hindi naman siya nababago, di ba? Kahit na noon pa man yan, ngayon, or in future. Ano nga ba yung magandang example ng perennialism? Ang magandang example nito is yung mga great books and ancient time. Hindi siya nababago. Di ba nga yung Bible, nagamit siya noon. Yung information is dati pa. Ginagamit natin ngayon, yes.
Yung information na bago ba? Hindi naman. At kung gagamitin siya in future, yung information doon is hindi naman siya nababago. I-connect natin siya sa education. Yung tinuturo dito sa perennialism is yung mga bagay na hindi nababago, hindi nagche-change over a period of time. Ine-emphasize din ito yung teaching and learning ng language. Bakit nga ba language? Kasi 'di ba kapag ka nagturo tayo ng English, kung sa elementary kapag ka nagturo tayo ng anong English ng ganto, for example, dog, ng aso, ang English nun is dog. Over period of time, in present or in future, ganun pa rin yung meaning or yung nito. Sa literature din, nababago ba siya? Hindi naman. Tsaka sa sciences. Sa sciences, kapag ka kasi nagpunta tayo sa experiment, kung ano ang lumabas noon, lumabas sa experiment noon, sa outcome nila, lumabas ngayon, kung gagawin natin yung experiment at lalabas in future, hindi siya nagbabago. Kaya siya perennialism. Ang keywords natin para mas madali siyang maintindihan, perennialism in education or in philosophy, ito yung mga bagay na hindi nababago. Next slide po. Next slide po. Yan. Tidbits on perennialism. Pag sinabing perennialist, ito yung mga teacher or thinkers who follow this idea. Perennialist, tumutukoy ito sa tao. Kapag ka naman perennialism, it is an idea that education should focus on timeless truth, knowledge, and that never changes. Isa pang magandang example dito is yung sinasabi ni Dean na maging mabuti ka muna bago maging magaling. 'Di ba sinabi niya na yan noon? Sinabi niya sa atin ngayon at alam kong sasabihin niya pa in future. Yung mga sinabi niya to is hindi naman talaga siya nababago. Nagfo-focus siya sa truths and sa moral natin. Kaya siya papasok sa perennialism. Next slide po. Next naman, ang essentialism. Pag sinabing essentialism, ang root word ng essentialism is essential. Ano nga ba yung essential? Ang essential is mahalaga sa buhay ng isang tao. Palagi natin tatandaan na kapag nakita natin yung essentialism, makikita natin yung word na essential. Tinutukoy nun is mahalaga. Learning should consist in mastering the subject matters that reflects currently available knowledge in various disciplines back to basics. In philosophy, yung magiging keywords natin dito siguro para matandaan natin kapag ka-essentialism is yung essential, syempre mahalaga. Ang magandang example dito sa essentialism is yung pagtuturo ng 3R. Bakit nga ba 3R? Yung 3R kasi, reading, writing, and arithmetic. Sinabi nga dyan sa description na back to basic. Basic lang kasi yung reading, writing, and arithmetic. Sa elementary pa lang, itinuturo na siya para maging stepping stone ng bata para gamitin niya sa college. Kahit na basic lang siya, ito yung pinakamahalagang bagay na kailangan matutunan ng learner. Kaya ang mga tinuturo dito, yung reading, writing, mathematics, science, and history is tinuturo siya elementary pa lang. Sa essentialism ay, para matandaan natin, sa essentialism, nagpo-focus siya sa mga bagay na basic pero mahalaga. Pero sa perennialism, nagpo-focus naman siya sa mga bagay na hindi na nababago. Next slide po. Yan. Ngayon naman ay dadako na tayo sa progressivism, a development over pragmatic philosophy in contrast to perennialism. Dito no isa itong educational philosophy no na nag-develop under nung pragmatism. Ibig sabihin nito, dito pinaniniwalaan na mas mahalaga yung mga experience o yung mga real life problem solving kaysa pagdating sa mga memorization ng mga facts or yung mga rigid academic content. Kasi dito as a progressivist teacher, dapat alam natin kung ano yung gusto matutunan ng bata at kung paano niya ito mai-apply sa totoong buhay. At ito ay nakapokus sa problem solving, scientific inquiry. Ibig sabihin,
nito, tayo mga teacher, hindi lamang tayo lecture ng lecture, no, dapat hinahayaan natin yung mga student natin na magtanong, mag-research, at syempre humanap ng solusyon pagdating sa mga real life problem. At sunod dito is yung cooperative behavior. Sa cooperative behavior naman, dapat tayo mga teacher, dapat nagbibigay tayo ng mga group work para magkaroon sila ng collaboration, kasi yung mga student natututo by working together dahil nag-share sila ng mga ideas, discussion, dahil doon nade-develop yung teamwork at syempre yung pagrespeto sa opinion ng isang estudyante. At sunod naman is yung self-discipline for democratic living. Dito naman under ng progressivism, no, dito pinapalakas natin yung sense of responsibility ng mga bata. Ibig sabihin, tinuturuan natin yung mga estudyante na magdesisyon at syempre magrespeto pagdating sa mga rules at also makilahok pagdating sa mga decision, kasi nga sabi ko kanina dito inihahanda natin yung estudyante sa totoong buhay. Sabi pa dito, emphasis on the child needs and interest over rigid academic content. Dito, no, priority natin dito yung interest ng mga bata, kasi hindi naman lahat ng bata is pare-pareho sila ng pacing. May mga estudyante na mabilis matuto, may mga estudyante naman na hindi mabilis matuto, kaya dapat binibigyan natin sila ng freedom to explore habang ginagabayan natin sila at the same time. At next naman is yung learning is active and cooperative. Dito naman papasok yung learner-centered. Dapat yung estudyante hindi lamang nakaupo at nakikinig sa atin. Dapat yung estudyante nagtatanong siya kapag may hindi siya alam or may hindi siya naiintindihan sa discussion. Sa ganon, nalalaman niya yung sagot. Next naman is yung key figures and contribution. Una dito is si Horace Mann and Henry Bernard. Silang dalawa, no, advocate sila ng public education noong 19th century. Si Horace Mann, tinatawag siyang father of American public education, kasi para sa kanya, no, naniniwala siya na ang edukasyon daw ay dapat libre at accessible para sa lahat, while si Henry Bernard naman, siya naman is yung nagtatrabaho naman siya para ma-improve yung system. Pareha silang dalawa na gusto nila dapat lahat ng bata, regardless sa kanilang background, ay dapat ay may access sa quality education. At sunod naman dito is na key figure ay si John Dewey at si William Kilpatrick. Sila naman is pareha silang progressive educator. Sila naman is naniniwala sila na yung teacher daw ay hindi lamang tagapagturo, no, dapat din siya ay leader of group activities. Kasi para sa kanila, dapat daw yung approach na gagamitin when it comes to education, dapat daw ay learning by doing, kasi daw natututo daw yung mga estudyante pag may involved na activity at hindi daw puro lecture lamang. Kasi para sa kanila, dapat daw yung learning is experiential tsaka interactive. Sabi nga ni John Dewey, na quote niya ay, education is not preparation for life. Education daw is life itself. Ibig sabihin, no, yung education na hindi lamang ito paghahanda para sa hinaharap natin, bagkus yung education mismo is yung buhay. Kasi tayo, habang tayo ay natututo, nagkakaroon tayo ng experience, lumalago tayo or nagkakaroon tayo ng development bilang isang estudyante. At sunod naman is si Jean Rousseau. Siya naman yung author ng Emile. Para sa kanya naman is yung natural learning and coercion. Para sa kanya naman, no, sinabi niya naman na dapat daw yung estudyante ay hinahayaan daw natin matuto naturally at dapat daw hindi natin pinipilit, kasi para sa kanya yung estudyante daw ay may kakayahan na matuto sa tamang panahon. Kaya dapat daw yung education natin ay ayon sa interest at development nung bata. Dapat daw walang coercion o force, dapat hinahayaan sila na matuto sa sarili nilang paraan. At last naman is si John Pestalozzi. Si John Pestalozzi naman, educate the child body, emotion, intellect. Para sa kanya naman, no, dapat daw yung approach daw pagdating sa education na hindi lamang puro holistic or puro utak lang yung ginagamit. Dapat daw kasama rin dito syempre yung katawan, yung physical or yung damdamin pagdating sa emotion, at yung isipan or yung intellectual. At sunod naman is yung opposition to traditional education. Ito naman yung mga dating ginagamit na hindi na applicable sa kasulukuyan. Una dito is yung authoritarian teacher roles. Dati no sa traditional setup, yung teacher siya yung boss. Siya lang yung nagsasalita, tapos expected syempre ng mga estudyante makikinig lang sila kung ano yung mga sinasabi ng teacher. Pero sa opposition, no, dapat yung teacher ay facilitator or guide, kasi mas effective yung
learning kapag yung student is may participation at collaboration. At next naman dito is yung excessive reliance on textbook. Dati lahat ng learning is nangagaling lang sa textbook o yung sa libro. Pero pagdating sa opposition, hindi na ngayon kasi available na ngayon yung technology natin, yung internet natin, isang access lang natin, isang search lang natin sa Google, malalaman na natin yung sagot sa gusto nating malaman. At next naman is yung memorization and rote learning. Dito naman sa memorization and rote learning sa traditional education, pinapakabisado yung mga facts, no, lalo na pagdating sa mga formulas, yung mga dates, pero yung bata hindi naman niya naiintindihan kung paano magagamit yung natutunan niya na yon. Pero pagdating sa opposition, mas importante yung critical thinking at yung problem solving kaysa pagdating sa memorization. At sunod naman is yung static and changing curricula. Pagdating naman dito sa unchanging curricula, dito hindi nagbabago yung curriculum kahit nagbabago na yung paligid natin o yung ginagalawan natin. Pero pagdating sa opposition, dapat daw yung education natin is flexible at saka updated. Kasi dapat yung curriculum natin is naaayon sa kung anong kailangan nating mga estudyante para mahihanda tayo sa totoong buhay. At last naman is yung separation from real life experience. Dito naman pagdating sa traditional education, dito is dati, yung mga estudyante, marami silang natututunan pero walang connection sa totoong buhay. Pero pagdating sa opposition, no, dapat lahat ng tinuturo natin ay connected sa real life problem. Halimbawa, pagdating sa math, dapat tinuturo natin kung paano mag-budget. Pagdating naman sa science, pwede natin ituro pagdating sa health at saka sa environment. Next naman is yung kay Kilpatrick project method. Ito naman yung project method niya na ito yung approach na gusto niya na mangyari sa pagdating sa education, na dahil dito daw na mas natututo yung estudyante paggawa ng mga real life projects. Una dito is yung creative project. Sa creative project, dapat dito daw ay involved, dapat daw yung imagination at creativity ng isang estudyante. Ang halimbawa nito is pwede silang gumawa ng sarili nilang tula, painting, mga ganon. Kasi dito sa creative project, hinahayaan natin yung mga estudyante na gamitin yung imagination nila. At sunod naman is yung enjoyment project. Dapat dito nakapokus to sa fun at satisfaction ng mga estudyante. Dapat yung estudyante hindi siya nakakaramdam ng pressure, no? Dapat nag-e-enjoy siya at the same time natututo rin siya. At sunod naman is yung problem project. Sa problem project naman, dito is meron naman tayong ditong problema na kailangan lutasin gamit ng critical thinking at ang investigation. Halimbawa nito is paano mababawasan yung plastic waste sa school natin? Siyempre, kailangan ng recycling, kailangan natin gumawa ng recycling system. At so, ang last naman is yung scientific learning project. Sa scientific learning project naman, ito naman ay nakapokus lang sa isang subject content. Para siyang extension ng lesson, pero naka-project form. Halimbawa nito is yung mga reporting, ganon. Next naman is yung pang-last nating philosophy. Ito ay constructionism. Constructionism sees education as a tool to reshape society by addressing the limitation of progressivism, individual focus, and aiming to shape attitudes, value for collective social environment. Dito naman no sa reconstructionism, dito naniniwala na yung education daw is powerful tool daw para baguhin daw yung society. Kasi dito sa reconstructionism, hindi lamang tayo dito natututo, kundi yung education magagamit natin para solusyonan yung mga problema sa lipunan. At also syempre para baguhin yung future. Nakalagay dito na kasi dito sa reconstructionism, tayo mga learners o yung mga student, hindi lamang tayo natututo, tayo rin yung future change maker, tayo yung magbabago ng future. Nakalagay dito sa curriculum focus, study on social, economic, and political issue. Dito no, yung estudyante dito, dapat tinuturuan natin kung ano yung totoong issue ng lipunan, katulad na lamang nung kahirapan, na hanggang ngayon meron pa din, injustice, tsaka yung corruption. At sunod naman is yung social problem as the core of learning. Dito naman yung social issue naman, yun yung mismong center ng lesson natin. Halimbawa, pag nag-aaral tayo ng history, dapat hindi lamang puro memorization ng mga dates. Dapat pinag-uusapan natin kung paano nakaka-apekto yung past events sa kasalukuyan na problema sa bansa natin. At sunod naman is yung promote critical thinking and active citizenship. Dito tinuturuan
yung mga estudyante na mag-isip ng critical at maging active citizen. Dapat yung mga student hindi lamang sila tanggap ng information, dapat meron din silang kakayahan na magtanong, mag-analyze at kumilos syempre para sa pagbabago, kasi nga yun yung tinatawag na active citizenship. Sunod naman is yung sa key figures naman ulit tayo and contribution. Una dito is si Ornstein and Hankin noong 1988. Sabi niya dito, una is yung critical examination of cultural heritage and civilization. Dito, pinag-aaralan natin at sinusuri natin ng mabuti yung pinag-aaralan natin at sinusuri natin yung cultural heritage at yung civilization, kasi hindi lamang natin tinatanggap, dapat iniintindi din natin kung paano nakakaapekto ito sa kasalukuyan. At next naman is yung scrutiny and of controversial issue. Dito dapat nating harapin yung mga at pag-usapan yung mga issue na controversial. Dapat dito hindi tayo natatakot na magbigay ng opinion natin pagdating doon sa mga issue na kinakaharap ng lipunan. At pangatlo naman is yung commitment to social change and planning for the future. Dito naman, bilang mag-aaral, dapat bukas tayo sa pagbabago. At dapat nagpaplano rin tayo para mabago yung kinabukasan ng lipunan. At ang panghuli is yung support for cultural renewal and internationalism. Dito naman, bukas naman tayo, dapat sinusuportahan natin dito yung pagbabago ng kultura at syempre yung pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. At last naman na key figure is yung kay Mario Fantini, Harold Sheen at kay Alvin Toffler. Sila naman ay advocate for cultural pluralism and global awareness and futurism. Yung cultural pluralism, dapat dito yung pagtanggap at syempre pagrespeto sa iba't ibang kultura na meron tayo sa lipunan. At sunod is yung global awareness, dapat maging mulat tayo sa mga nangyayari sa mundo dahil para sa kanya lahat daw ito ay konektado. At last is yung futurism. Yung futurism naman, ito naman yung paghahanda natin para sa hinaharap. Katulad ng ngayon, gumagamit tayo ng technology. At last naman is yung approach to learning, emphasize sociology, psychology, and philosophy. Ito yung diniscuss kanina sa philosophical terms. At sunod is yung expand curriculum to include personal, political, mystical perspective. Dito naman dapat dito daw yung curriculum daw hindi lamang limitado pagdating sa mga traditional subject, at sinasama rin dito daw yung mga personal experience ng mga at yung curriculum dapat daw natin is yung magkakaroon tayo ng development at magagamit natin sa hinaharap. At yung last naman is yung aim for realization, intellectual freedom, and revelation from societal control. Dito naman dapat alam natin yung sa self-realization, dapat alam natin yung kakayahan natin at yung mga interest natin para magkaroon tayo ng personal development. At yung pangalawa naman is yung intellectual freedom. Dito naman meron tayong kalayaan na mag-isip, magtanong, or magpahayag ng mga idea na naiisip natin nang walang takot or limitasyon. At last naman is yung liberation from societal control. Dito naman is yung pagiging malaya natin despite sa mga rules na meron tayo sa bansa natin. Kasi dito dapat kumikilos tayo ng meron tayong sariling prinsipyo at paninindigan. Ayun lamang po, that would be all. Sana may natutunan kayo. Thank you. Wala daw sound. Ulit tayo. Tapos hindi nyo na record, no? Try mo daw muna, Portia, kung meron sound.